Mapitagang pagbati sa inyong lahat. Ako muli si Binibining Glafilin Baez para sa Dalumat, Gen Ed 12. Ngayon ay dadako na tayo sa ating ikalawang aralin pagkatapos ng unang aralin na introduksyon sa Dalumat. Meron tayo ngayong batayang kaalaman sa pananaliksik. Ano nga ba ang pananaliksik o research? Ang pananaliksik ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa bilang isang disiplina bilang malaki ang ginagampanan nito sa edukasyon, komunidad, kalakalan, politika, at iba pa. Bago tayo magpatuloy, gusto kong tignan nyo muna kung ano ang nasa isip ng lalaking nasa aking presentasyon. Ano kaya ang kanyang nasa isipan ngayon na narinig niya ang salitang pananaliksik o research. Ayan, malamang siguro ay kagaya ninyo, nagugulumihanan at malamang ay ito ang nasa isipan ninyo. BSBM 201, kayo yan? Sabihin nyo, may dalumat ba ngayon? Research na naman? Kairita. Ako bilang si Binibining Baez, sorry na nga eh. Ayan. Research o pananaliksik. Sa ating dalumat, napag-usapan natin sa introduksyon na ang pananaliksik ay gumagamit ng mga teorya na ginagamitan ng dalumat. Kaya tayo ngayon ay dadako sa pananaliksik. Ipinahayag ni na Manuel at Mendel 1976 na ang pananaliksik ay isang proseso ng paglilikom ng mga datos o impormasyon para malutas ang isang particular o tiyak na suliranin sa isang scientificong pamamaraan. Sa pananaliksik, base kay Manuel at Mendel, gumagamit ng iba't ibang proseso ng pangangalap ng impormasyon at gamit ang scientificong paraan, gagamitin nyo yon para sa paghahanap ng suliranin doon. Sunod, ayon naman kay Aquino, 1974, ang pananaliksik ay isang maingat at sistematikong paghahanap ng kaukulang impormasyon o datos sa tiyak na paksang pag-aaralan. Dito may proseso. Titignan natin yung umpisa, yung mga sunod na steps na kailangan gawin o mga prosesong kailangan gawin, pagdidesisyonan kung ano yung kailangan at tamang impormasyon na gagamitin para sa research o para sa inyong pananaliksik. Susunod, sina Atienza, 1996 ng University of the Philippines o Universidad ng Pilipinas ay bumuo ng isang praktikal na definisyon ng pananaliksik. Ayon sa kanila, ang pananaliksik ay matyaga, maingat, sistematiko, mapanuri, at kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, issue o aspeto ng kultura ng lipunan. Ayan, para sa kanila, kailangan natin pag-isipan mabuti o kritikal ang pag-iisip para sa pananaliksik. Kagaya nga ng pagdadalumat, iisipan natin ng malalim kung ano nga ba yung kailangan para sa dalumat. Dito ay may mga proseso din ng paghahanap kung ano ba yung mga tamang impormasyon na kailangan ninyo sa inyong pananaliksik. So makatuwid, ang pananaliksik bilang konklusyon, batay sa binigay ng iba't ibang kahulugan ay isang sistematiko at siyentipikong proseso ng pangangalap, pagsusuri, pag-aayos, pag-oorganisa, at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa pagdutas ng suliranin, pagpapatotoo at ng prediksyon at pagpapatunay ng imbensyong nagawa ng tao. Ang pananaliksik ay research ay parang nagbabalik tanaw kasi hindi naman tayo makakagawa ng research kung wala na ring bagay na yun na napag-aralan na dati. Kaya nga din tayo may chapter 2 dahil nga kumukuha tayo ng mga kaakibat na pag-aaral patungkol sa ating sasaliksikin. Ang mga katangian ng pananaliksik ay umpisahan natin sa objektibo or objective kasi ang pananaliksik or research ay hindi naman matutuloy kung walang objective. Ano nga ba yung objective? Walang kinikilingan at lohikal. Ipinapakita sa pahayag na ito na ang anumang resulta ng pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik. Ayan, babase lang tayo sa katotohanan. Hindi tayo pwedeng magbigay lagi ng
magbigay lang ng opinion na mayroon tayo bilang tayo yung nagre-research o tayo yung gumagawa ng pananaliksik. Dahil nga, ang pananaliksik ay nakabase sa tama at orihinal na impormasyon. Susunod naman, ito ay mayroong hypothesis. Ayon kay Gay, 1976, ang hypothesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag ng isang tiyak na kaasalan, bagay na hindi pangkaraniwan, pangyayaring naganap na o magaganap pa lamang. Ayan. Kasi nga, pagdating natin sa dulo o pagdating niyo sa dulo ng inyong research o ng inyong pananaliksik, titignan natin kung ano nga ba yung naging totoo dun sa hypothesis nyo o yung null ba o yung alternative ba na tinatawag natin sa hypothesis. Yun yung papatunayan natin gamit yung mga totoong impormasyon na inyong nakalap. Susunod ay ang sistematiko. Ang pananaliksik ay sistematiko. Ito ay sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso na nagbubunsod sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon sa suliranin, o anuman na naglalayong matuklas o matuklasan ang bagay na hinahanapan ng kasagutan. Sa paghahanap ng sagot sa suliranin na mayroon kayo sa inyong pananaliksik, dapat ito ay may system. May step by step yung inyong gagawin dahil hindi tayo magkakaroon ng solusyon sa suliranin ng inyong pananaliksik kung hindi nakaorganisa ng maayos ang inyong pangangalap ng impormasyon. Susunod, ika-4, ang pananaliksik ay kontrolado. Ito ay hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasan. Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang ay pinag-iisipan kaya hindi maaaring manghula ng resulta ang pag-aaral o sa pag-aaral na isinasagawa. Kagaya ng nakikita nyo sa aking presentasyon, madaming proseso. Hindi isa lang, hindi dalawa, kundi madami. Dahil nga kailangan yung magkaroon ng exact o saktong kasagutan para sa inyong pananaliksik. At ito ay dapat kontrolado. Kontrolado nyo bilang kayo ang magiging mananaliksik. Ika-5, ang pananaliksik ay empirical. Ano nga ba yung empirical? Ipinapakita rito na kapag ang lahat ng mga datos ay kompleto na, ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapasinungalingan. Ito ngayon sa hypothesis. Ang binuong hypothesis sa umpisa pa lang ng pagsisiyasat. Ang mga empirical na datos na ito ang magsisilbing batayan sa pagbuo ng konklusyon. Ayan, dito palalabasin natin kung ano ba yung totoo o yung hindi o yung true or false na sinasabi natin sa isang research. Kasi nga, bubuo kayo ng hypothesis na bibigyan nyo ng patotoo o pasisinungalingan nyo pagdating ng dulo ng inyong pananaliksik. Ika-6, pagsusuri. Ang pananaliksik ay pagsusuri. Ito ay sumusuri ng pag-aaral ng mga datos na kwantitatibo at kwalitatibo. Sinasabi ang kwantitatibo kapag ang pagsusuri ay nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang na ginagamit. So dito may mga variables tayo na titignan at titimbangin natin kung alin dito yung kailangan natin pag-aralan. Kung quantitative ang inyong research. Pag naman qualitative or kwalitatibo, ito ay tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng puro-puro o interpretasyon. Kung sa quantitative, may mga numbers or may mga solution, may mga problems na kailangan ipakita gamit ang mga numbers. Sa qualitative naman, karaniwan ginagamitan dito ng narrative na explanation dahil kailangan mabasa sa qualitative research kung ano ba yung nilalaman ng inyong pinag-aaralan sa pananaliksik. Dito kadalasan mababase din yung salitang descriptive kapag qualitative or kwalitatibo ang pananaliksik na inyong ginagawa. Sunod naman ay ang mga katangian at responsibilidad ng mananaliksik. Ito ay kailangan nyo maintindihan dahil nga bilang kayo ang gagawa ng isang research o ng pananaliksik, kailangan nyo na malaman ang mga dapat na katangian at responsibilidad ng mananaliksik. Unahin na natin dyan ang mga katangian. Dapat kayo ay maging masigasig. Napakarami impormasyon makukuha
sa gawaing pananaliksik. Subalit kailangan pagtiyagaan at pagsikapang makuha ang mga impormasyon sa mga batis na mapagkakatiwalaan. Ayan, kapag nag-umpisa na kayo sa paggawa ng pananaliksik, kailangan talaga ay masigasig dahil hindi isa lang ang kailangan yung impormasyon, kundi kailangan nyo na mangalap ng napakadaming impormasyon na patungkol sa inyong pananaliksik. Hindi naman pwede na malayo sa putukan yung kailangan nyo na impormasyon. Maaaring makahanap kayo ng iba't ibang impormasyon, ngunit pipili kayo kung ano ba yung tinatawag nating legit. Ayan, sabi nga ni Maymay sa aking presentasyon, dapat legit yung makuha nyo impormasyon gamit ng iba't ibang batis. At sa pagpili ng batis, ito ay dapat mapagkakatiwalaan. Dahil nga, sa panahon ngayon, sa paggamit natin ng gadget, sa paggamit natin ng social media, madami tayong nakakalap na fake news na hindi dapat sa isang research, sa isang pananaliksik. Dahil ito ay may proseso, ito ay may kailangan pagdaanan at mapatunayan pagdating sa dulo ng inyong pananaliksik. Sunod naman, kayo ay dapat na masinop. Pagkatapos na makuha ang lahat ng impormasyong kailangan sa ginagawang pananaliksik, sikaping maging maayos at organisado ang pagtatala ng impormasyon. Dito, step by step, kasi hindi natin maaayos ng tama ang ating mga impormasyon kung hindi natin kung hindi kayo magiging masinop. Dahil nga, step by step yung kailangan yung gawin. Umpisahan natin sa panimula, kung ano ba yung dapat na impormasyon na ilalagay niyo sa panimula hanggang makapunta kayo sa rekomendasyon. Sunod-sunod. Kumbaga, hindi pwedeng mag-uumpisa kayo sa gitna, matatapos kayo sa umpisa, at mag-uumpisa kayo sa dulo. Ayan, magiging napakagulo ng inyong pananaliksik kung ganun ang mangyayari sa inyong research. Sunod naman na katangian ay masistema. Kagaya nga ng pananaliksik, masistema o systematic dapat ang isang research. Dapat kayo ay masistema o may hiwatigan sa kilos at gawi ng mananaliksik kung nakaprograma ang lahat ng gawain niya sa pananaliksik. Hindi natin magagawa yung step by step kung wala kayong checklist. Kung hindi nyo iisa-isahin kung ano ba yung mga dapat gawin. Ayan, masistema. May sistema dapat ang paggawa ng research. Sunod naman ay mapamaraan. Ayan, kailangan marunong dumiskarte sa sarili ang mananaliksik. Ayan, ako bilang inyong guro at magiging tagapayo sa inyong research o pananaliksik na gagawin, ibibigay ko ang lahat na hanggang sa aking makakaya, ibibigay ko ang lahat ng impormasyon na kakailanganin nyo at makakatulong para sa inyong paggawa ng pananaliksik. At pagdating ng dulo o habang kayo ay gumagawa, ay masasabi nyo na we can do it o kaya ko to. Hindi lang dahil sa madaming ginagawa at sasabay pa yung research o yung pananaliksik na gagawin ninyo, ngunit sa aking gabay, gagawin natin ng maayos kung ano nga ba yung mga dapat gawin para sa isang research paper o sa isang pananaliksik. Sunod naman ay dapat magaling magsiyasat kasi nga madami tayong impormasyon na makukuha kaya kailangan natin makita at timbangin kung ano nga ba yung mga dapat at di dapat na impormasyon para sa inyong pananaliksik. Ayan. Kailangan magsiyasat ng maayos. Kagaya ng nasa aking presentasyon. Ayan, hanggang lapag, kailangan tignan. O hanggang dulo-duluhan at kailalilim ng impormasyon ay titignan natin kung ano ba yung dapat para sa inyong pananaliksik. Sunod ay may pananagutan. Dito kailangan nyo itong tandaan dahil habang gumagawa ng research, ito yung critical na bagay at kailangan hindi malilimutan ng mga nagre-research. Ang mga otoridad o eksperto at ang mga manunulat na ginagamit sa pananaliksik ay dapat kinikilala. Ayan, kagaya ng babae na nakikita nyo, kung hindi sila bibigyan ng credits o hindi i-acknowledge yung kanilang mga ginawa, ang tawag doon ay intelligent stealing o kinukuha nyo yung impormasyon o yung alam na ginawa nila o binigay nila para sa kaalaman ng ibang tao. At
kung hindi natin sila i-acknowledge o hindi natin bibigyan ng credits yung kanilang ginawa, ay maaari tayong makulong dahil may batas na rin tayong sinusunod para dito. Kaya ang mga mananaliksik o isang katangian ng mananaliksik ay may pananagutan. Sunod, dadako na tayo sa mga responsibilidad ng mananaliksik. Ayan. Huwag mangopya ng mga impormasyong gagamitin sa sulating pananaliksik. Ayan, kagaya ng sabi ko, may batas na tayo na nagpaparusa sa tuwirang pangongopya ng impormasyon na hindi kinikilala ang tunay na sumulat. Ayan. Kung makikita niyo sa aking presentasyon, Control-C, Control-V ang ginagawa ng batang ito. At ang kanyang kakahidatnan ay ito. Ayan, nakikita niyo naman sa aking presentasyon. Kaya kailangan ay matuto tayo na magbigay ng credits o acknowledgement dun sa mga hinihiraman natin ng ideya. Kasi kung hindi din naman dahil sa kanila, hindi tayo makakatapos ng isang research. Susunod, ayan, plagiarism. Sa tinatawag nating pangungopya ng impormasyon, ito ang plagiarism. Kung mapapatunayan na kayo ay nagpa-plagiarize, makukulong kayo kasama niya. Ayan. Dahil siya ay nag-plagiarize na isang document, kailangan niyang panagutan ito sa hukuman. Ayan. Diyan yung kakahinatnan nyo hanggang sa papunta nga kayo sa kulungan. Sunod, na responsibilidad, kailangan yung humingi ng permiso o pahintulot sa manunulat ng akdang gagamitin sa pananaliksik. Dito naman, madaming nagtatanong na estudyante sa akin, binibini, paano makukuha yung permiso o pahintulot kung patay na yung mga nagbigay na impormasyon. Sa research, BSBN, kailangan makuha yung source ay latest o yung napapanahong impormasyon. So, ibig sabihin, hindi kayo kukuha para sa research nyo ng mga impormasyon na nalathala noong 1950s, noong 1960s, ayan, kasi hindi na siya magiging tama o angkop para sa inyong research ngayon na 2020 na ngayon. Hindi niya na kailangan yung mga lumang impormasyon na yun dahil malamang sa malamang ay nagamit na rin yon at na-improve o napalawak na din yon ng mga ibang mananaliksik dati. Kaya ngayon, gagawa ng panibago at ang gagamitin ay yung napapanahong impormasyon. Kaya maaaring buhay pa or ma-email or makausap nyo pa yung mga makukuhanan nyo ng impormasyon. Sunod ay isulat ang pangalan ng manunulat at ang taon ng pagkakalathala ng tekstong pinaghanguan ng ideya o mga impormasyon. Kagaya na nakikita niyo sa aking presentasyon, ayan, may pangalan at may taon kung kailan na ilathala o kailan nila nabigay yung impormasyon na yon para sa inyo. Since hindi naman ito research paper at ito naman ay pagbibigay ng ideya sa araling ikalawa natin, ay may mga sources ako na 19-something pa. Pero ito ay para sa impormasyon na kailangan nyo sa pananaliksik. Hindi naman ito research paper. Ito ay aralin. Ayan, sunod na responsibilidad ay gumawa ng bibliografiya sa mga gumagamit ng sanggunian bilang pagpapatunay na may sapat na batayan ang ginagawang pananaliksik. Dahil kung walang sanggunian ang inyong research paper, ay hindi din yan makakapasa sa tagapayo o sa panel na pagpapakitaan ninyo ng research paper. Kasi nga, saan o ano yung naging basis nyo para sa research paper nyo. Hindi naman pwedeng nanghula nga lang kayo, di ba? Napag-usapan na natin kanina sa katangian ng pananaliksik. Hindi maaari iyon. Sunod naman ay sikaping maging matapat sa paglalahad ng resulta ng isinasagawang pag-aaral. Sa aking karanasan, nung ako ay nagtuturo sa senior high school, ayan, may mga estudyante ako doon na sa paggawa pa lang ng hypothesis, parang may gusto na silang resulta ng kanilang pag-aaral na hindi umakma dun sa resulta ng kanilang respondents. Ayan. Parang yung expectations nila ay hindi na-reach o hindi naabot. Kaya mas pinipilit pa rin nila yung side nila
para dun sa resulta ng kanilang pananaliksik at hindi yun tama. Kasi nga, tayo ay nakabase sa resulta o dun sa ginamit yung proseso ng pananaliksik. Hindi kayo pwedeng manghula at hindi nyo pwedeng i-push kung ano ba yung gusto nyong ending ng inyong research paper. Malamang sa hindi maabot ng expectations nyo yung pinag-aaralan, yung research. Pero kung yun naman yung kinalabasan at sagot ng mga respondante ninyo, yun ang kailangan nyong sabihin sa dulo ng inyong research paper. Sunod naman ay sundin. Ito ay napakalaking responsibilidad bilang mananaliksik dahil kailangan niyong sundin ang proseso na inaprubahan ng tagapayo sa paggawa ng pananaliksik. Ayan, bilang tagapayo nga ninyo sa inyong dalumat, sa inyong Gen Ed 12, at ang pinakahuli niyong gagawin ay ang pananaliksik nga dito sa ating asignatura, may mga proseso ako ibibigay sa inyo o ilalathala, step by step yun, na kailangan yung sundin para sa research paper ninyo. Alam ko hindi ito magiging madali nga dahil una sa lahat, online na lahat ang gagawin. Pati yung mga konting tanong na kailangan nyo ng immediate na sagot ay kailangan nyo pang isend sa akin o kailangan nyo pang antayin yung magiging sagot ko. Ngunit sa abot nga muli ng aking makakaya ay ibibigay ko na lahat ng kailangan ninyong impormasyon para sa paggawa at para sa proseso ng inyong research paper para hindi na kayo mahirapan at maging gabay nyo nga ako sa inyong paggagawa ng research. Hindi lang puro sa dulo napupunta si tagapayo kasi madami rin ako naririnig na ganyan. Binigay lang po yung gagawin tapos wala na po. Titignan na lang po nila yung tapos na gawa namin sa research. Hindi dapat ganon. Kaya ako ay magiging o magsisilbing gabay para sa paggawa ninyo ng research paper. Ayan, so dumako na tayo sa mga bahagi ng pananaliksik na gagawin ninyo. Ang pananaliksik sa dalumat ay hindi yung sabihin nating thesis, no? Hindi siya thesis. Research paper pa din siya, makakategorya pa din siya sa research paper pa lang dahil ito ay may 20 o 30 pahina lamang. So, kailangan nyo lang ay isang maikling pag-aaral patungkol sa ipapasa nyong titulo ng research at titignan natin kung paano yung magiging proseso at kung ano ba yung mga bahagi na inyong gagawin ay meron tayong kabanata 1 hanggang 4 lang. Tignan natin kung ano yung mga nasa kabanata na una. Siyempre, ang panimula o introduction, ang terminolohiya na ating gagamitin ay panimula, hindi introduction. Mababasa sa panimula ang presentasyon kung ano ang pag-aaralan sa pananaliksik at susundan ito ng paglalahad ng suliranin. Ipinapaliwanag sa bahaging ito ang kahalagahan ng paksang pag-aaralan at ang kaligiran, kasaysayan nito, kaya sa bahagi ng paglalahad ng suliranin ay makikita ang pangkalahatang suliranin ng paksa. Ayan, kung sa English, ito yung statement of the problem. Ikatlo na nakapaloob sa unang kabanata ay ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Dahil nga nabanggit ko kanina, objective ang research paper o ang pananaliksik ay objektibo, kailangan nyo maipakita ang layunin ng inyong pag-aaral o pananaliksik. Tinatalakay dito ang kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging contribution nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. Binabanggit din dito kung sino ang makikinabang at ang posibleng implikasyon ng pag-aaral na gagawin sa mga taong tinutukoy na makikinabang. Ayan, yung sunod-sunod na tayo dito sa proseso natin. Ika-4 para sa ating kaunang kabanata ay ang batayang conceptual o theoretical. Yan. Titignan natin kung conceptual ba ang kakailanganin nyo sa inyong research paper o theoretical. Ipinaliwanag ni Kerlinger, 1973, na ang conceptual o theoretical na balangkas na kailangan sa isang sulating pananaliksik ay tumutukoy sa set ng pagkakaugnay ng konsepto at teorya, kahulugan at proportion
na pagpapakita ng sistematikong pananaw ng penomena sa pamamagitan ng pagtukoy sa relasyon o kaugnay ng mga variable sa paksang pag-aaralan. Ayan, ito yung nakagraph. Kung titignan natin sa isang research paper, nakagraph o may mga proseso din tayong sinusunod. Ayan. At sunod, kasama sa unang kabanata ay ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Inilalahad ng mananaliksik sa bahaging ito kung sino ang tagatugon o respondante na gagamitin sa isasagawang pag-aaral, saan at kailan ito gagawin. At ang huli ay ang kahulugan ng mga katawagan, definition of terms, kung sinasabi natin sa English. May mga salita o konseptong ginagamit sa pag-aaral na kailangang isa-isahin at ipaliwanag ang kahulugan upang maunawaan ng mambabasa kung paano ginagamit ang salita o konsepto sa paksang pag-aaralan. And sa research paper kasi, kadalasan may mga terminolohiya tayong gagamitin o yung mga mananaliksik na nakabase kung ano nga ba yung pag-aaralan natin. Kumbaga, may mas malalim, kagaya nga ng pagdadalumat, may mas malalim tayong pakahulugan sa salitang iyon na ginagamit natin sa ating research paper o sa ating pananaliksik. Ayan, dumako tayo sa kabanata 2. Ang mga kailangan natin dito ay mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Ayan. Review of related literature sa English. So dito, nabanggit ko na kailangan nyo ng iba't ibang sources. Kaya kailangan nyo ng iba't ibang pag-aaral pa na kaugnay sa inyong pinag-aaralan sa research paper ninyo. Ang mga dapat isaalang-alang ninyo ay una, sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik. Yan nga yung sinasabi ko na ang kailangan ninyo magamit na source o informasyon ay nakapaloob sa simula 2000 hanggang sa taong kasalukuyan. Yan yung mga sakop lang para sa ating review of related literature. Hindi na kayo pwedeng gumamit ng mga 1990s pa o 1880s pa na impormasyon para sa inyong research. Kasi nga, hindi na siya magiging kapaki-pakinabang para sa isang research paper na gagawin ninyo sa taong ito. Susunod, dapat na magkaugnay sa isinasagawang pananaliksik ang mga kukuning sanggunian na ito at ito dapat ay mapatunayan. Kagaya nga ng sabi ko, hindi kayo pwedeng maglagay sa chapter 2 ninyo na hindi naman related. Paano siya magiging review of related literature kung hindi naman mapapatunayan na kaugnay sa pananaliksik nyo, yung nakuha nyong source o nakuha nyong informasyon. So, hindi yun maaari. Hindi yun dapat sa isang chapter 2. Panghuli ay kailangan na may sapat na bilang ng mga sanggunian na makakatugon sa paksang pag-aaralan. Ayan, ilan? Kasi kadalasan dito nagtatanong, ilan po ba yung kailangan sa review of related literature? Para sa inyong research paper sa Dalumat, ang kakailanganin lang natin ay 2 lokal at 3 international. So, yung kailangan yung makuha na related sa pag-aaralan nyo sa inyong research paper ay 2 na galing dito sa Pilipinas at 3 naman na galing sa iba't iba pang bansa na kaakibat o kaugnay sa inyong pag-aaralang research. Ikatlong kabanata, dito mayroong pamamaraan. Ipinapaliwanag ng mananaliksik sa bahagi ito ang disenyo o metodolohiya na sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaring palarawan, historical o kaya experimental. Ayan, dito yung ginagamit nyo na method para sa inyong research. Ikalawa naman ay pagsusuri, paglalahad at interpretasyon ng mga datos. Tinatalakay sa bahaging ito ang resulta ng pananaliksik. Nakikita ang paglalahad ng mga datos, paraan ng pagsusuri nito at pagbibigay ng interpretasyon. Inalalatag din sa bahaging ito ang mga paggamit ng talahanayan at mga graph
sa pagpapakita ng datos. Dito sa chapter na to, yung mga may line graph, may bar graph, ayan, tapos may kaunti na lang na description kung ano ba yung nakalagay doon. Dahil nga sa isang kabanata 3 o dito sa mga chart na to, may tinatawag tayo na non-linear text at linear text. Dito makikita natin yung explanation sa mga graph or charts na gagamitin ninyo sa inyong chapter 3. Ayan. Sa chapter 4, ito na yung panghuli. Nakapaloob na dito ang paglalago, konklusyon at rekomendasyon. Hindi lahat ng ginawa sa pananaliksik ay sasama sa bahaging ito dahil nga ito na yung ending, ito na yung pangwakas sa inyong research paper. Pinipili lamang ang mga mahalagang bahagi na punto ng pag-aaral at inilalahad ang konklusyon sa pag-aaral na ginagawa. Kapag konklusyon, parang mas maikli pa nga siya sa summary o sa buod. Kasi nga yung mga mahalagang impormasyon na lang yung kailangan natin sa konklusyon ng inyong research paper. Huwag yun ang papahirapan ang mga sarili nyo para sa konklusyon. Sunod, sa kabilang banda, dapat na maipakita ng mananaliksik ang kaibahan ng pagbibigay ng resulta sa pagbibigay ng konklusyon. Dahil nga sa chapter 3, nabigyan niyo na yung resulta kung ano ba yung nasa research nyo. Kaya hindi na siya isasama dito sa kabanata 4 kasi kumbaga i-generalize nyo na ang research paper nyo sa chapter 4 natin. At panghuli, ipinapahayag sa rekomendasyon ang mga obserbasyon na ginagawang pag-aaral at nagbibigay ng mga mungkahi ang mananaliksik na maaaring gawin pa ng mga ibang mananaliksik sa paksa o portion na mananaliksik na maaaring ipagpatuloy na hindi nagawa dahil sa limitasyon ng pag-aaral. Dito sa rekomendasyon, maaari ay madami kayong mailagay kasi nga online yung gagawin yung research. So, maaari na yung mga susunod na magre-research din na related sa topic ninyo o topic na gagamitin ninyo sa research paper nyo, nandun din yung interest nila. So kapag tinignan yung rekomendasyon nyo, makikita, mas maganda pala na maging face-to-face yung pagpangangalap namin ng impormasyon. Mas maganda pala na nalalapitan namin at nakakausap namin ng personal yung mga respondante para sa maayos na pangangalap ng datos. Dahil nga ngayon, nalimitahan kami, online lang, may mga hindi nasagot, may mga hindi nagbibigay ng pahayag na kailangan ninyo, ayan, maaaring ilagay yon sa rekomendasyon. Ibigay nyo lang na maayos na ang detalye ninyo para sa mga susunod pang magre-research o mga susunod pang mananaliksik na kagaya ninyo. Ayan, para sa aralin natin na ikalawa ay dun lamang nagtatapos at ito ay umiikot sa pananaliksik. Kung ano ba yung gagawin ninyo, kung ano yung mga bagay na kailangan yung katangian at responsibilidad at kung ano ba ang pananaliksik sa ating dalumat. Muli ako si Binibining Daes para sa inyong Gen Ed 12, dalumat ng sa Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig.